Genesis chapter 1 verse 27. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Magandang araw at tatalakayan po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang Darwinian Evolution. At ang una pong katuruan na natutuhan po ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay God created science. Ang agham po, ang siyensa mismo ay maaaring ituring na isang kasangkapan na ibinigay ng ating Panginoon Diyos upang maunawaan natin yung kanyang nilikha mula sa galaw ng mga planeta, sa galaw ng universe mismo, hanggang sa pinakamaliit na cellular ng ating mga katawan, which is the atom. Dahil nilikha ng ating Panginoon Diyos ang mundo ng may kaayusan at logika o logic, basta logic. Mayroon pong mga batas o mga law ng kalikasan na maaaring tuklasin at ipaliwanag sa pamamagitan ng science o agham. Sa ganitong diwa po, ang agham ay hindi taliwas sa pananampalataya, kundi isang paraan upang higit pang maunawaan natin mga tao ang kadakilaan ng ating Panginoon Diyos sa kanyang paglikha. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay secular education is not neutral. Ang edukasyong sekular po ay hindi ganap na walang kinikilingan pagdating sa moralidad, pananaw sa buhay at pag-unawa sa realidad. Bagamat sinasabi na ang sekular na edukasyon ay hindi nagtataguyod ng relihiyon, hindi rin po ito nangahulugan na ito po ay walang ideolohiyang sinusunod. Sa maraming pagkakataon po, isinusulong po nito yung makataong pananaw o yung humanism, yung materialism o iba pang filosofiyang hindi umaayon sa pananaw na ang ating Panginoon Diyos ay milikha ng lahat ng bagay. Kaya dahil po sa kadahilan lang po ang tayo mga tao ay may likas na kakayahang mag-isip ng may moral na pundasyon, which is ang edukasyon, sekular man o relihiyoso, ay laging may direksyon at impluensyang hinuubog yung kausapan ng isang tao. Kaya ang isang edukasyong walang Diyos ay maaaring may kinikilingan sa ideyang ang mundo ay maaaring maunawaan at pamahalaan ng hiwalay sa ating Panginoong Diyos. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay Christians must engage in science. Tayo po mga Kristiyano ay pananagutang gamitin yung pag-aralan at unawaan yung mundo sa pamamagitan po ng agham o ng siyensya o ng science. Dahil po ang agham ay isang paraan ng pagtuklas sa kaayusan ng sanlibutan na nilikha ng ating Panginoong Diyos. Ang mga Kristiyano po, tayo po mga Kristiyano ay hindi dapat lumalayo dito, kundi sa halip ay lumahok o makibahagi tayo rito upang makita natin yung karunungan ng ating Panginoon Diyos sa kalikasan. Kasi nga naging mindset na ito ng mga Christians na laging tinataliwas ng science yung existence of God, kaya parang lumalayo na yung loob ng mga Kristiyano sa siyensya o sa agham, which is mali. Dapat po ginagamit natin yung karunungang binigay sa atin ng ating Panginoon Diyos para mas mahubog pa yung karunungan natin about sa kanyang creation o sa kanyang nilikha. Kaya sa pamamagitan po ng siyensya o ng science, maaari po maipakita natin mga Kristiyano kung paano umaayon yung tunay na siyensya sa katotohanan itinuturo ng Biblia. Paano ito maaaring gamitin para sa kapakinabangan ng sangkatauhan sa larangan po ng medisina, technology at sa iba pang aspeto ng ating mga buhay. Ang pakikilahok po nating mga Kristiyano sa science ay hindi lamang nagpapakita ng intelektual na kakayahan, kundi ito po ay isang paraan din ng pagpapahayag ng pananampalataya sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng pagtuklas at pagpapahalaga ng kanyang nilikha. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.